Sa ating pagbubulay ngayong gabi, gusto kong buksan natin ang aklat ng 1 Samuel, sa Lumang Tipan, 1 Samuel chapter 1. Isang kasaysayan na kung saan pamilyar sa atin, kilala natin ang mga tauhang ito. Kung saan natin mula sa verse 10. Ganito po ang pagkakasabi. Si Ana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Siya'y gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titignan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at alalahanin ako at hindi kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay tahimik na nananalangin. Tanging kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya tinakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya't sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Ngunit sumagot si Ana, hindi, Panginoon ko. Ako isang babaeng lubhang naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluha sa harapan ng Panginoon. Huwag mo ituring na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagat ako'y nagsasalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkayamot. Nang magkagayoy sumagot si Eli at sinabi, humayo kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na idinulog mo sa Kanya. At sinabi niya, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain, at ang kanyang mukhay hindi na malungkot. Alam natin, napakalaga ng panalangin. At ito'y ginagawa at makikita natin sa mga taong may paniniwala. Mayroong tinatawag na Diyos. Pero dapat nating tignan muna sa konteksto. Sapagkat mayroong klase, dalawang klaseng pananalangin. Ito ay tinatawag na personal prayer at public prayer. Ibig sabihin po, yung pansariling panalangin natin at ang prayer meeting o corporate prayer. Na pagdating sa personal prayer na makikita natin, tama bang gawin ito sa lantaran o hayagan? Tulad ng pagluluhod mula sa pinto ng simbahan hanggang doon sa altar na nakikita ng maraming tao. Tama ba itong gawin kung personal prayer? Ito po ay isang dapat tignan nating maigi, sapagkat maraming gumagawa nito. Minsan pa, kung ating makikita sa Baguio, ay mayroon ding nananalangin 300 steps para lang maakyat yung gruto. Tama ba ito na nakikita ng mga tao kanyang paghihirap at dahil siya'y nananalangin? At pagdating naman sa public prayer, pagpubliko o yung sama-sama tulad ng ginagawa natin, prayer meeting or corporate prayer, tama rin bang gawin ito na lantaran din sa kalsada na kanilang pinapasa ng kanilang Diyos at inaakyat-akyat sa bahay-bahay ang kanilang sinasamba at narinig ang kanilang panalangin? Gumagamit sila ng mga paulit-ulit na salita at mahabang dasalin. Tama ba ito? Ano bang tama? Dito sa ating binasa, makikita natin ang isang halimbawa ng personal prayer. Ang personal prayer ni Hana. Sana matuto tayo sa personal na panalangin nitong babae ito na walang iba kundi si Hana. Paano ba siya nanalangin? Una, si Hana ay nanalangin ng may pagluha. Mayroong pagluha. Ang sabi sa 11 hanggang 12. Verse 10, ang sabi, si Ana ay labis na nagabagaba
at nanalangin sa Panginoon. Siya gumawa ng ganitong panata. At pagdating sa 12, habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan siya ni Eli ang kanyang bibig. Nakita natin na si Ana, dahil sa kanyang pagkabagabag, siya'y nanalangin sa Panginoon. Ano ba ang kanyang dinanas ng pagkabagabag? Makita natin sa immediate context, verse 1 hanggang 9, kung gaano kapait ng kabiguan ang dinanas ni Hana. Alam natin, ang kanyang asawa ay si Elkanah. At si Elkanah ay talagang makadiyos. Taon-taon sila ay nagpupunta sa templo upang sumamba at maghandog, magsakripisyo. Ngunit may kapintasan itong kanyang asawa, ang mister niya, sapagkat mayroon pa siyang karibal na asawa, dalawa silang asawa nitong si Elkanah at ang pangalan ay si Penina. Si Penina ay nagkaanak ng marami, samantalang itong si Hana ay baog, wala siyang anak. At ang pinakamasakit nito, siya ay nilalait, tinutokso ng kanyang karibal. Na parang bang sinasadya na pagsabihan, malas mo dahil ikaw walang anak, samantalang ako, ito marami akong anak. At maging kanyang mister, hindi may pagtanggol, kundi ang nagagawa lamang ni Elkanah ay bigyan ng magandang bahagi pagdating sa pagkain na doble kaysa sa roon kay Penina. Kaya nagsalita si Elkanah sa kanya, ba't ka ba umiiyak? Ba't ka ba nalulungkot? Di ba't ako'y higit pa sa 10 anak? Di ba bilang asawa mo higit ako kaysa anak? Ngunit si Hana, naghintay siya na makainom at makakain silang mag-asawa, si Elkanah at Penina, at siya'y nagpunta sa templo. At doon siya ay nanalangin. Lubhang masakit ang kanyang naranasan, at sa kanyang panalangin, lumuluha siya na mayroong panana. Na gusto kong tignan natin ito. Ang manalangin po ay hindi lamang basta tayo nagbubukas ng ating bibig at nagsasalita ng gusto natin sabihin, dapat mayroon din tayong pangako. Kung mayroon tayong hihilingin sa Panginoon, dapat mayroon din tayong katungkulan na dapat natin ipangako bilang tugon at ganti sa maaaring ibigay ng Panginoon na kasagutan sa ating panalangin. Karamihan sa atin, nagpipray tayo, basta lang sabihin natin, gusto natin sabihin, pagkatapos talikuran natin. Dili. Ang panalangin, ito ay two-way communication. Ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon at dapat antayin mo na ikaw ay kinakausap din ng Diyos. Sa mga tuwid, ang pagluhang panalangin, ito ay matindi at sagradong pag-uusap sa Diyos. Gaya na sinabi sa Isaiah 1:18, ang sabi ng Panginoon, halika, mag-usap tayo. Mag-usap tayo tungkol sa iyong kasalanan, tungkol sa iyong mga pangailangan. Ito'y usapan ng dalawang panig. Una sa atin, paglalahad ng ating kabigatan, paglalahad ng ating pangangailangan, at ang pangangailangan dito ni Hana ay magkaroon siya ng anak na lalaki, at siya'y namanata na kapag siya'y pinakinggan ng Diyos, ay kanyang ibibigay ito sa Diyos bilang lingkod, bilang isang Nazarite na walang anumang paggupit ng kanyang buhok. Ibig sabihin, maglilingkod itong anak niya, ang alam natin si Samuel, habang buhay. At yun ang kanyang ipinanalangin. Seryoso itong si Hana dahil may pagluha at may pagpanata. Ganun din dapat tayo kung manalangin, seryoso tayo. Na anuman ang tugon ng Panginoon sa atin, gawin natin kung ano yung nararapat natin gawin sa kanyang katugunan. Kung tayo may hindi tinugon ng Panginoon, ay dapat din tayo magpakababa at huwag tayong lumayo, huwag tayong manghinawa. At kung tayo na may tinugon ng Panginoon, dapat lang tayo magpasalamat at dapat ipaglingkod natin yung katugunang ibinigay niya sa atin. At ito'y patuloy na ginagawa ni Hana. Hindi lang ito minsan, mga kapatid. Ang manalangin na may pamanata at mayroong paglahad sa Panginoon, ito hindi lang minsan. Ganyan ang ating ginagawa. Minsan lang tayo manalangin, tapos nag-aantay tayo, at kapag nabigo, tumitigil na tayo. Kung ating titignan ang verse 12, ganito ang pagkakasabi.
habang siya'y patuloy sa pananalangin. Patuloy sa pananalangin. Ibig sabihin, wala siyang patid sa kakapanalangin tungkol sa kanyang panata. Taon-taon niya itong ginagawa. At taon-taon din nakikita siya nitong priest na si Eli. Habang siya'y patuloy na nanalangin sa harapan ng Panginoon, ito ngayon, pinagmasdan ni Eli ang kanyang bibig. Pinagmasdan ni Eli ang kanyang bibig. At ano ang sinabi ni Eli? Itigil mo ang iyong paglalasing. Yun ang sagot. Pero si Hana naman, siya po'y nanalangin muli. Hindi niya sinagot si Eli ng may kabastusan na sa kanyang napansin sa kanya, kundi siya'y nanalangin. Siya'y nakiusap. Siya'y nakiusap kay Eli na huwag siyang paratangan. Ngayon dito ay kita natin na ang panalangin may pagluha ay nagpapatuloy sa kanyang panata. Alam niyo, sa ating pagpapatuloy ng panalangin, nalalayo tayo doon sa ating problema. Mas nalalapit tayo sa Diyos. Kapag tayo'y laging nananalangin, tanda natin, nalalayo tayo sa kilos ng ating laman. Nalalayo tayo sa takbo ng sanlibutan. Nalalayo tayo sa ating pansariling paraan, kundi tayo'y higit pang nalalapit sa Diyos. At kapag tayo nalalapit sa Diyos, alam nyo, nalalayo tayo sa tukso. At kapag tayo nalalayo sa tukso, alam natin tayo'y naririnig ng Panginoon. So yun ang una, si Hana po ay nanalangin na may pagluha. Alam natin sa templo siya nanalangin. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6, kung kayo'y manalangin, pumasok kayo sa pinto, sa inyong kwarto, at magsara ng pinto. At manalangin ka ng lihim sa Ama natin na nakakabasa ng lihim. Yun talagang turo ng Panginoon at itong ginawa ni Hana. Ikalawa po, si Hana ay nananalangin hindi lamang may pagluha, kundi si Hana ay nananalangin na tahimik sa kanyang puso. Verse 13 to 15, ganito ang sabi, si Hana ay tahimik na nananalangin. Tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi narinig. Kaya inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong anak. Alam niyo po, yung sinabi dito ni Eli ay mabigat po pagdating sa Hebreo. At ito'y papaliwanag sa atin sa New Testament. Dito makikita natin na sa kanyang panalangin tahimik. Hindi siya nagpaparinig, kundi sa kanyang sarili, sa kanyang puso, kausap niya ang Diyos. Na alam natin sa mga unahan pang talata, sa unahang mga kabanata ng 1 Samuel chapter 16, nung pagpili po ng magiging hari at iniharap ni Eli, tatay ni David ang lahat ng kapatiran, at si Samuel ay nakita niyang gagandang lalaki at matipuno. Ang sabi ni Samuel, eto na ang lalaking ipapalit na hari. Pero ang sabi ng Panginoon, ang tao ay tumitingin sa palabas, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Huwag mo siyang piliin. Dito si Hana, siya nanalangin ng tahimik mula sa kanyang puso. At alam natin na siya po ay napapakinggan ng Panginoon. Ganito kung tuwing manalangin si Hana at pinagmamasdan siya ni Eli, binabasa sa panlabas na anyo si Hana. Anong hatol ni Eli? Isa siyang babaeng lasing. At hindi lang yon. Kung ating babasahin ang verse 13, ganito ang sabi ni pangatwiran ni Hana. Ang sabi, si Hana ay tahimik na nanalangin. Verse 15. Ngunit sumagot si Hana, hindi, Panginoon, ako'y isang babaeng lubhang naguguluhan, hindi ako nakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Ang sabi pa sa verse 13, si Hana ay tahimik na nanalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw,
Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Ngunit sumagot siya na, hindi Panginoon ko. Ako isang babaeng lubhang naguguluhan. Hindi ako nakainom ng inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Verse 16, huwag mong ituring na babaeng hamak ang iyong lingkod. Sapagat sa paghatol ni Eli, ang turing nito ni Eli kay Hannah ay isang babaeng hamak. Yung babaeng hamak dyan, sa Hebreo ay Bilial. Na alam natin, Bilial ay sino? Si Satanas. Sapagat ayon po sa takbo ng panahon dito, ang mga tao rito ay tumatalikod sa Diyos. Walang propeta. Kaya ginagawa nila ang nais nilang gustuhin gawin. Kaya marami sa kababaihan na pumapasok sa templo lasing. At sila'y mga hamak na babae. Ibig sabihin, mga Bilial. Sa Bagong Tipan, ang tawag dyan ay anak ni Satanas. Yun ang hatol ni Eli kay Hannah na siya'y anak ni Satanas. Kaya ang sabi ni Hannah, huwag po niyo kong ituring na isang babaeng hamak o huwag niyo kong ituring bilang anak ni Satanas. Kundi, siya po ay nananalangin mula sa kanyang puso. Kaya nga, nagpaliwanag itong si Hannah. At ang kanyang pagpapaliwanag ay mayroong pagsusumamo kay Eli. Dahil alam natin, si Eli po ang siyang tinalagang pari. At alam niya tungkol sa Diyos, bagamat wala pa siyang narinig na mga propeta. So, ang ating pong panalangin dapat din tahimik sa ating puso. Pag sinabing tahimik sa ating puso, dibdiban, puso talagang hindi lang basta biro, hindi lang basta nagbukas tayo ng labi at sinampit natin ang ating pangailangan, makinig ba ng Diyos o hindi, tatalikod tayo pagkatapos. Tiyakin natin na tayo nagkikipag-usap sa Diyos at ang Diyos ay nagkikipag-usap sa atin. Ang panalangin ay isang sagradong kaloob ng Diyos sa atin. So dapat tayo matuto ng lesson dito kay Hannah. Una, si Hannah ay nananalangin, may pagluha. Ikalawa, si Hannah ay nananalangin tahimik sa puso. At ikatlo, si Hannah ay nananalangin na buhos ang kanyang kaluluwa. Talagang ibinubuhos niya ang kanyang kaluluwa. Bakit buhos ang kanyang kaluluwa? Siyempre dahil sa kanyang matinding pagkabalisa, dahil sa kanyang matinding problema. At ang sabi pa kanya, dahil siya'y mayroong pagkayamot. Sino bang hindi mayayamot doon sa ginagawa ng kanyang karibal? Araw-araw na lang pinagtatawanan siya. Araw-araw na lamang siya ay nilalangit nitong babae ito. Pero si Hannah, wala siyang sinasabi. Kundi ang kanyang pagkayamot ay ibinuhos niya sa Panginoon, sapagat ang Diyos nakakaunawa ng ating totoong layunin, damdamin. Kung sa tao natin ibuhos ang ating pagkayamot, maaaring nagkaaway na. Dahil ang kanyang asawa dito, si Elkanah, hati ang puso at ginagalit siya ng kanyang karibal. Kaya ang ginawa ni Hannah, ibinuhos na lamang niya ang kanyang kaluluwa sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So anong katugunan na hinihintay rito ni Hannah? Ang sabi sa verse 17, nang magkagayoy sumagot si Eli at sinabi, humayo kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang kahilingan na idinulog mo sa kanya. Sinabi ito ni Eli dahil nakita niya at nasuri na hindi worthless na babae ito o hindi ito hamak na babae, kundi nagbubuhos talaga ng kanyang panalangin sa Diyos. Hindi po ito dinidisplay tulad ng ginagawa ngayong panahon na ito. Personal prayer nakadisplay sa lahat sa mata ng tao. Kaya ang sabi rito sa verse 18, sagot ni Hannah, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin.
At pagkatapos noon, nung marinig niya ang confirmation kay Eli, sa gayoy nagpatuloy ng kanyang lakad ng babae at kumain. At ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. So anong leksyon na kita natin dito? Unang-una, napakalaga po ang personal prayer. Napakalaga na tayo manalangin, magkaroon tayo ng isang oras, panahon o lugar na dapat ang nakakarinig lamang ng ating puso ay ang Diyos, na walang mga anumang sagabal sa ating paligid. Magkaroon tayo ng quiet time sa ating Panginoon. Kailan natin nagagawa ito? Marahil nananalangin tayo pero nakakarinig yung ating tenga kung ano yung nasa ating paligid. Hindi po yun ang oras ng ganong panalangin. Quiet time ay kayo magpag-usap talaga sa Panginoon, ikaw at ang Diyos lamang. Nakita natin dito kung paano itong si Hana nangalang ng buong tahimik pagbubuhos ng kaluluwa sa Diyos. So ang pansariling panalangin ay sagrado sa pagkausap mo rito ang Diyos. Ikaw at ang Diyos ang mag-uusap dito. Kailangan natin ang personal prayer meeting ay prayer time dahil ito yung isang paglago sa ating kailangan natin. Kailangan din natin ang corporate prayer meeting. Itong ginagawa natin, kailangan natin ito. Mahalaga ito para sa atin nang sa ganon, mapalakas din natin ang ating mga kapatid na may mga problema. Sa pamamagitan ng ating panalangin, lalaki, mga kalalaking tatayo rito, at sumasang-ayon tayo, lalo kung ikaw ay mayroong kabigatan sa iyong puso at marinig ka ng iyong kapatid na sumasang-ayon ka, yes Lord, Amen. Napapatibay ang iyong kapatid. Grabe ito, may problema na, pero talagang dibdiban siyang sumangguli, dibdiban siya sumang-ayon sa panalangin. Corporate prayer meeting, pinapalakas din natin ang ating sarili sa ganitong pagkikipon. Kaya hindi dapat ito tinutulugan kapag may nananalangin. Kaya dapat lang ito'y ginagawa natin ng tapat sa ating kalooban sapagkat ang corporate prayer meeting ay banal. Tingnan niyo ang sabi sa Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 8. Tingnan niyo kung gaano po tahimik, seryoso, banal ang pagtitipon po ng panalangin. Itong sinabi ni Pablo, verse 8, alalahanin mo, tama ka po? First Timothy ba? Tama niya, mga kapatid. 2 Timothy yung aking nakalagay doon. 1 Timothy, I think, no? Chapter 2, verse 8. Ang sabi nito ni Pablo, sa pulong panalangin nito ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako saan? Kung saan isinasagawa ang pulong panalangin. Na itinataas ang kanilang mga kamay na walang galit at pag-alinlangan. Kaya napakalaga sa prayer meeting na tapat ang mga kalalakihan tatayo sa pulpito para manalangin, mangunas panalangin. Walang anumang dalang karamihan ng kamay. Ibig sabihin, puso. Tapat-tapat, walang pagsisinungaling, walang tinatagong kasalanan. So bago pa lamang siya umakyat, dapat hingi niya ng papatawaran sa Panginoon ang kanyang kasalanan. Gayon din naman, verse 9, na ang mga babae ay dapat magdamit na may kahinhinan, naangkop at hindi mahalay, hindi ng napapamuliti ang buhok at ng ginto o perlas o mamahaling damit, kundi ng mabubuting gawa na siyang nararapat sa mga babaeng nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Prayer meeting po tinutukoy dito. So hindi lang basta tayo nito nakatsinelas, nakikita ko mga kalalakihan minsan nakatsinelas, nakasandals, mga babayan minsan dapat lang maging maayos tayo dahil tayo humaharap sa banal na Diyos at ang
corporate prayer meeting, ito ay isang banal, sagradong gawain na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang sabi rito, sa verse 9, sa huli, hindi nang papalamuti ang buhok at ng ginto o perlas o mamahaling damit, kundi ng mabubuting gawa na siyang nararapat sa mga babaeng nagpapayag ng paggalang sa Diyos. Kundi, ang sabi diyan sa 11, hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakot. Sa prayer meeting, sagrado ito, banal ito. Hindi ito natin ito lagi ginagawa na iba na papasinin yung kanilang Diyos at parada sa kalsada. Yan bang corporate prayer? At hindi rin ang ating personal prayer na magpapakita sa mga tao, lumulod ka, bakit ka ng bundok, hindi rin. Dapat lihim. Puso, kaluluwa, ang dapat nating ibinubuhos dito. Kaya nga, sa ating corporate prayer meeting, bawat isa dapat tahimik na may pagganang sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo maging tapat at totoo na lumalapit sa Diyos pag oras po ng ating pulong panalangin. So nagpapakita lamang dito ng kasangkapang kaloob ng Diyos, walang iba kundi ang panalangin. Ito ay sagrado. Ito ay kanyang tinitignan kung paano natin ginagamit ang biyayang panalangin. Sana matuto tayo sa panalangin ni Hana sa kanyang pagluhang panalangin. Tayo manalangin.